Cancer, hi, welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin energies for you ngayong full moon in Scorpio sa May 13, 2025 at 12:55 a.m. Philippine time. So, maaring mas makaresonate dito yung mga Cancer rising, pero pwede rin naman mag-resonate yung mga Cancer sun and moon. So, for you, Cancer, itong full moon in Scorpio is happening in your 5th house of your passion. This is about your relationship with your children, also close relationships din to with mga dinidate ninyo, no, kung kayo ay may person. So, maaring mas maghahanap ka ngayon ng deep emotional connection sa isang tao na gusto mong makasama para mas ma-enjoy mo yung mga activities na gusto mong gawin. For example, meron kang interest, like love interest na gusto mong tingnan kung kayo ay magkiklik dalawa. Or gusto mong malaman kung may chemistry ba kayo, so maaring you will try to go out with this person and see, no, titingnan mo kung magkakasundo kayo. Pero kung hindi, hindi kayo magkakasundo, maaring iiwasan mo na or parang okay, move on to the next, parang ganon. Some of you naman, maaring merong yung iba lang naman lalo na kung meron na kayong anak na mas na sila, medyo adult na, medyo adult. Or may sarili ng decision sila sa buhay. Pwede kasing may mga bagay na hindi sila, meron mga bagay na decision sila na ayaw nyo that can, affect your relationship with your children or child, no? Yung iba naman, if meron kayong pinupursue sa buhay, like example, yung mga hobbies ninyo, mga gusto nyong mga libangan, ganyan. And then, you feel na parang hindi ka na nakakahanap ng happiness dyan. It doesn't bring any joy anymore. It doesn't bring joy anymore sa buhay mo. Hindi na siya fulfilling. Kasi minsan nangyayari yan na pwedeng na lang tayo, naengganyo lang tayo kasi may nakita tayo sa social media, we just tried it was fun, pero habang tumatagal, na-realize mo na, it's not for you pala. Hindi pala pang matagalan yung kasiyahang na ibibigay sa'yo nun. So, you might be letting go of that. Okay? Mas magpo-focus ka ngayon doon sa alam mong may konkretong resulta sa'yo in the end. Kumbaga, yung iiwasan mo na yung yung puro pag-enjoy lang nang hindi ka na nagseseryoso sa buhay. I mean, you can enjoy your life, but may balance lang, 'di ba? Na syempre kung alam mo naman sa sarili mo na kailangan mong mag-work, kailangan mong mag-provide for your family, for your loved ones, then you should also prioritize yung mga pangarap mo, yung goals mo sa buhay, 'di ba? So, maaring iba sa inyo, you will realize that you need to focus more on kung paano mo mas ma-encourage yung sarili mo, mamomotivate yung sarili mo. Yung iba, maaring may opportunity kayo na dumating related sa pag-abroad, pagtatrabaho sa ibang bansa or sa ibang lugar na malayo sa dati nyong pinagtatrabahuan. Maaring itong opportunity na to ay bigla ang darating sa inyo. And doon na kayo magseseryoso kasi maisip nyo, parang na to, ito na yung opportunity na hinihintay ko kasi kailangan ko na magseryoso. Because you are being led to your destiny, where you are supposed to be. And I think marami ka na rin naging experiences in the past na marami ka nang natutunan doon. Marami ka nang lessons. And now, you are open for like a new commitment, a new beginning.
Even yung mga bagong belief system, pwedeng dati iba yung paniniwala mo, tapos ngayon may bago ka ng paniniwala kasi based on your experience, hindi ka na nakaka-resonate sa dati mong belief system. And you are still seeking for the truth kung saan ka mas makaka-resonate spiritually. What is the energy of 5th house? Uy, the Hierophant. This is your knowledge. Ito yung maaring meron kang pag-aaralan na interest mo, na sa tingin mo, dito ka mas mag-grow, mas worth it, kesa sa dati mong pinagkakaabalahan. Page of Wands, you're freeing yourself, you are exploring, meron kang dinidiscover sa sarili mo. You have the Strength card, and the 3 of Wands. Wow. Exploration talaga to. This is also growth. So, parang ang nakikita ko rito is naglalakas loob ka na talaga na to pa rin yung pangarap mo. Kung dati parang nasa isip mo lang yung pangarap mo pero hindi ka nagte-take action, kasi akala mo bigla na lang darating yan sa'yo. Ngayon, na-realize mo bigla na ikaw pala yung kailangan mag-effort nito. Ikaw pala yung kailangan maghanap nito. Ikaw pala yung kailangan mag-discover. Because I see growth in you. Itong opportunity na to, lalo na sa iba, designed to for movement, no? So, parang siya, hindi siya yung parang stationary lang na tipong nakatayo ka lang dyan or walang, let's say, meron kang daily routine na paulit-ulit yun lang at yun, like trabaho mo. You are meant to go out, explore. Okay? Go out, explore. Try new things. Grow. Kasi doon ka mas mag-grow. And, syempre, huwag mo kalilimutan yung mga pangarap mo. Kasi minsan, we are caught up sa daily grind, yung araw-araw natin ginagawa na, ito yung trabaho mo, ganyan, na nakakalimutan mo, meron ka pa palang ibang pangarap. So ngayon, tatanungin mo sarili mo, naka-align ba yung pangarap mo doon sa ginagawa mo? Kasi kung hindi, yung pangarap mo, pangarap na lang talaga siya. 'Di ba? So, do something about it, kahit paunti-unti. And doon mo ma-realize na kung gusto mo ba talaga yung pangarap mo o hindi. 'Di ba? What is the 9th house energy? 10 of Pentacles. Wow. Financial stability. You are meant to be financially stable. Yung iba sa inyo, may magandang oportunidad sa ibang bansa. Andoon talaga yung pagsasettle ninyo. So, kung may opportunity kayo to work abroad, i-grab nyo yung opportunity na yan. Kasi mukhang dun kayo ina-align. You're being aligned to that. You're very close to achieving your goal. Oh my God, malapit na daw. Let your fears dissolve. Ayun, yung mga takot, inhibitions mo, tanggalin mo na yan at maglakas loob ka na i-pursue yung gusto mo. Okay? So that is your reading, Cancer. Thank you so much. See you again.